Kumusta mga katuklas? Ako nga pala si Juan Tuklas at narito tayo ngayon sa ating YouTube channel kung saan tayo ay magtutuklas ng mga kahulugan at aral mula sa mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, isang napakagandang kwento ang ating tatalakayin mula sa aklat ni Luke at ito ay may pamagat na ang mayamang magsasaka. Bago natin simulan ang paglalakbay sa kwento na ito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong tuklas natin sa banal na kasulatan. Sa ating pagnanais na makita at maunawaan ang malalim na kahulugan ng talinghagang ito, tara't mag-umpisa sa ating paglalakbay ngayon. Sama-sama tayong maglakbay sa kwento ng Panginoong Hesus at alamin ang mga aral ng karunungan na nakatago sa likod ng ang mayamang magsasaka. Sa isang malayong lupain, may isang mayamang magsasaka na may malalaking taniman ng trigo. Wika ng magsasaka, Wow! Ang aking taniman ng trigo ay sobrang sagana ngayong taon. Kailangan kong magplano ng maayos para sa lahat ng ito. Oo, ito ang gagawin ko. Itatayo ko ang mga pinakamalaking bodega sa buong bayan para sa lahat ng aking ahni. Siguradong yayaman ako ng lubos. at gaya ng kanyang balak, nagpatayo ang mayamang magsasaka ng mga napakalalaking bodega para sa kanyang maraming ani. Wika ng magsasaka, Talaga nga namang ang kayamanan ko ay hindi na kayang higitan. ang sabi ng Diyos mula sa langit, Hangal, sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? wika ng magsasaka, Diyos ko, patawarin mo ako. Sa paghahangad ko sa yaman ng mundo, hindi ko nakita ang tunay na kayamanan sa iyo. at doon sa kabila ng kanyang kayamanan, ang mayamang magsasaka ay namatay nang walang anumang dala kundi ang kanyang sariling kasakiman. Anuman ang iyong kayamanan sa mundo, ito'y pansamantala lamang. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa espiritual na buhay at pagiging handa sa harap ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang napakatinding paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi material na bagay, kundi ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nabubulok o naglalaho. Samahan niyo kami sa susunod na yugto ng aming mga dula-dulaan kung saan hahanapin natin ang kahulugan ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Hanggang sa muli, mga katuklas!